Tuloy ang operasyon sa bansa ng online gaming platform na Roblox. Ngunit isa sa ilalim ito sa mas istriktong pagbabantay at child safety requirements ng gobyerno. Ito'y matapos ang planong pagban ng mga otoridad sa naturang platform dahil ginagamit umano ito sa sexual predation, grooming at exploitation sa mga minor de edad. Iniuugnay din ang Roblox ng PNP's Anti-Cybercrime Group sa isinagawang 6 na rescue operations sa 19 na minors kabilang ang 7 high school students sa Calamba, Laguna na nasagip at napigilan ang umanong planong school shooting. Kasabay nito, nagbabala rin ang PNP-ACG dahil sa paglipana ng umano'y mga terorista at groomers sa social media at online games gaya ng Roblox na tinatarget ang mga bata. Sa overall, how it works o paano nangyayari ito, ma'am, we have this grooming activity, we have the groomer, and we have the groomee as a target. So most of the victim, ma'am, they have yung untethered access to the internet. So 5 hours up. They are chronically online, we call them. And those who want connection or some are minimal parental supervision. So ito yung mga easy targets for the groomer. And the modus of this groomer, ito yung mga vulnerable online targets, mga victim, ma'am. Then they groom victims to commit violence and make ruthless, some extortion. So paano nangyayari extortion? Kaya nga yung chat message with Roblox, lumilipat sila ng other social media platform like Telegram, Messenger. So doon ako on Discord. Then andun din yung to influence them on the violence. Then some we call this radicalization and recruitment. So may kami tinatawag din na ini-influence din to mga nag-groom, ma'am, to magkaroon ng self-mutilation, then self-harm, we call swatting. Ito yung deliberate and malicious false reporting of emergency situation like bomb threats, murders, active shooters. So pag nag-groom na siya, then some they also promote rape and kidnapping or murder.